Yun, magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa Makapili TV. Ito, reaksyonan lang po natin itong video ni, hindi ko na po babanggatin kung sino po siya, pero napanood ko po kasi yung isa sa mga video niya sa TikTok. At ito tungkol po kay Ma'am Eden Santos na reporter po ng Net25 na kung saan nga 'di ba pinatatanggal nga po ito ng PCO dahil daw sa pag-breach daw ng protocol doon sa pag-ambush interview kay Bongbong Marcos. Ngayon, sinasabi po nito na kaya daw isa sa mga dahilan din daw kaya daw pinatatanggal 'to si Ma'am Eden Santos dahil daw nagpapakalat nga daw ito ng fake news at the same time mali-mali din daw yung kanyang mga interpretasyon sa nilabas na report ni Manang Claire, yung PCO Undersecretary. Kasi ito yung naging viral na nagbigay ng report itong si Manang Claire na sinasabi nga niya nasa more than 4,000 something barangay daw yun na clear na raw sa illegal drugs. Pero nung tinanong ni Ma'am Eden Santos, talagang tinik talaga itong si Ma'am Eden Santos, di ba? So tinanong niya kung ano-ano daw mga barangay yun. Kumbaga nanghihingi lang siya ng kahit at least 3 barangay para ma-verify man lang kung totoong drug free na yun sa illegal drugs. Pero ang nangyari, hindi po ibinigay ni Manang Claire kasi wala pa raw inaabot sa kanya. So parang ang dating dito, report siya ng report, ipinagyayabang niya na yung mga accomplishment ni Bongbong Marcos, pero wala siyang hawak na data. Ngayon, itong mga nakaraan, naglabas na po ng data itong si Manang Claire tungkol nga dun sa tinatanong ni Ma'am Eden Santos. Nag-viral kasi eh. So, napilitan maglabas si Manang Claire ng data kung ilang barangay ba at kung ano kung kumbaga parang sinabi niya na nandun daw yung mga listahan ng mga barangay na clear na. So, ito po yung nireaksyonan ni itong vlogger na to at ito yung reaksyonan din natin sa obserbasyon niya. So, ito panoorin po natin. Pilipinas, good morning. Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo. Hoy, na-trigger tayo dito sa post ng Net25, itong report ni Eden Santos na malisyoso. At actually, makukonsider mo ito bilang fake news eh. So, yun, base po sa kanya na malisyoso raw yung pag-report ni Ma'am Eden Santos at may kukonsider daw na as fake news na daw po yun. So, sa kanya po nanggaling. So, tuloy natin. Nagkamali siya sa interpretasyon ng detalye at pinapalabas siya na mali ang Presidential Communications Office or PCO. Sige, dito tayo sa ebidensya. May ebidensya. Connected pa rin ito ka-coffee doon sa pinapakalat nila na dahil critical daw itong si Eden Santos kaya siya tinanggal sa coverage o pagko-cover sa presidente. Hindi po. Tinanggal siya o nire-request ng PCO na palitan ng Net25 yung kanilang reporter na nag-cover sa presidente dahil nag-violate siya sa protocol. Hindi isang beses, more than twice na nag-violate ng protocol itong si Eden Santos. Sige, dito muna tayo sa fake news. So ito, bigyan ko lang po kayo ng konting background doon sa sinasabi niya. Nag-violate daw po ng protocol si Ma'am Eden Santos. Ito ay napanood ko na po yung viral video na yun na sinasabi nga violate nga daw ng protocol. Pero kung papansinin po ninyo, siyempre ang presidente habang naglalakad yan, kasama niya yung security niya. At siguro naman, before dumating po yung Pangulo, binibigyan na po ng instruction yung mga nasa paligid, yung press, di ba, yung mga entourage niya, kung paano yung magiging setup. Doon pala makikita nyo kung yun, mali yung ginawa ng Eden Santos, di sana hinarang na kagad siya ng security ni Bongbong Marcos. Pero parang wala namang nangyaring pagharang at hinayaan lang na mailapit ni Ma'am Eden Santos yung kanyang microphone para tanungin si Bongbong Marcos. So, siguro wala namang mali kung magtanong si Ma'am Eden Santos. Depende na yung kay Bongbong Marcos kung sasagutin niya. 'Di ba? Nasa kanya yun eh. Pwede namang sabihin na later na lang pagkatapos ng event. So, doon lang magpapakita lang talaga na si Bongbong Marcos hindi siya prepared sa mga ambush interview kasi nga sinasabi nila na wala namang alam to si Bongbong Marcos na nangyayari sa kanyang pamamalakad kasi nga ibibigay niya lang yung kanyang mga trabaho sa mga sekretary niya. Although tama naman yun, binibigay niya sa mga sekretary niya yung
mga trabaho. Pero dapat alam mo rin kung paano sila tumatrabaho para at paano ambush interview ka, may knowledge ka sa nangyayari. Kaso, ang nangyayari, hinahayaan niya lang dumiskarte yung kanyang mga sekretary at wala na siyang pakialam. At mag-aantay na lang siya kung ano yung sasabihin o kung ano man yung gusto niya sabihin. Ibubulong na lang niya kay Manang Claire. So tuloy uli natin. Fake news. Anong klase ng journalism meron itong si Eden Santos? Sige, isa-isahin natin yan. Pakinggan natin ito, ka-coffee. Inilabas na ngayon ng Malacanang ang listahan ng mga drug-cleared barangay. Sa wakas ay nagbigay na ng listahan ng Malacanang ng Inilabas na ngayon ng Malacanang ang listahan ng mga drug-cleared barangay sa Pilipinas. Pero, tama nga ba ang datos na ibinigay ng Presidential Communications Office o PCO? Inilabas na ngayon ng Malacanang ang listahan ng mga drug-cleared barangay sa Pilipinas. Pero, tama nga ba ang datos na ibinigay ng Presidential Communications Office o PCO? Report mula kay Eden Santos. At nandito po yung ibang mga pangalan. Sa wakas ay nagbigay na ng listahan ng Malacanang ng mga pangalan ng mga barangay sa bansa na idiniklarang drug-cleared ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Okay, wait. First line ha? First line. Inilabas na ng Malacanang ang listahan ng mga barangay na drug-free. Galing sa kanila yan. Galing mismo kay Alex Santos na siyang anchor, nagbasa ng lead-in. Galing din mismo sa opening statement ni Eden Santos na inilabas na ng Malacanang ang listahan ng mga barangay na drug-free. Sige, i-park muna natin yan. Hinighlight ko lang. So yun, hinighlight nga daw niya yung naging statement ni Alex Santos at ni Ma'am Eden Santos na sinasabi nga daw na naglabas na nga daw po ng listahan ng mga pangalan ng barangay yung PCO. Kumbaga, saan ba nagsimula? O kayo ba nanggaling yung sinasabing, bago pa dumating dito sa mga reporter, yung sinasabing naglabas ng listahan, kanino ba nanggaling? Diba doon sa PCO, kay Madam Claire. Pero ang pinalalabas niya, na nanggaling ito sa mga reporters ng Net25. Hindi naman sasabihin niya ng mga reporter kung hindi yun nanggaling sa PCO. So doon pala medyo, parang binibigay niya na kagad yung burden dito sa mga reporter at iniiwas niya kagad dito kay Manang Claire. Tutuloy. Hinighlight ko lang, ka-coffee, yung detalye na yan. Briefing sa Malacanang ay sinabi ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na ngayon lang ibinigay ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA ang nasabing listahan. So ibibigay ko na lamang sa inyong opisyal itong mga kopya. Nandito po yung sasabi yung mga barangay na nasasabi natin drug cleared, drug free. Hawak na natin ngayon yung listahan ng mga pangalan ng drug cleared na mga barangay nationwide. Okay. Inulit niya na naman, ha? Inulit niya na naman. Base sa kanyang line, hawak na natin ngayon yung listahan ng mga barangay na drug cleared. Again, i-park natin yan. Dalawa na yung nakapark natin, ha? So, doon sa pangalawang part, sinasabi niya na may hawak na araw na galing na listahan ng mga drug-free barangay itong si Ma'am Eden at ang Net25. Ulitin po natin, yung report na hawak po ng Net25, particular ni Ma'am Eden Santos, nanggaling po kay Manang Claire ng PCO. Na pinagmamalaki nila na nandun na daw po yung listahan ng mga barangay na sinasabi nga na drug-free na sinasabi ha. Tuloy natin ulit. Presidential Communications Office o PCO sa pamamagitan ni Undersecretary Claire Castro. So tiningnan natin yung mga listahan. Walang nakalagay kung kailan nagsimula na nag-cleared yung barangay sa illegal na droga. Nakalagay lamang ay as of June 2025. Mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay na ating ang naitanong dun sa previous briefing. Nung tingnan natin... Higang malalim. Wait. Bakit ganun? Bakit sinabi nyo na wala dun yung pangalan ng mga barangay? Pero sa lead-in ninyo, sa opening statement, yung lead-in, ka-coffee, yung pag-intro ng anchor, sinabi nyo nandiyan yung listahan.
Sinabi rin ni Eden Castro twice sa opening statement niya and lead in niya sa segment niya, sa clip na yan, na inilabas yung mga pangalan ng barangay na drug clear. Tapos sasabihin niya, wala doon yung listahan. Sino ang may problema? Bakit sa script ninyo nandoon yung listahan? So, pinag-expect nyo, ito, let's interpret ha, pinag-expect nyo yung taong bayan na magbibigay kayo ng listahan. Only to find out na pagtingin nyo sa listahan, walang listahan ng mga barangay. So dito, ibinabalik na naman niya sa Net 25 na sinasabi niya na pinag-expect daw ng Net 25 na yung mga taong bayan na meron ng listahan ng mga barangay cleared na hinihingi ni Ma'am Eden Santos kay Manang Claire. Mga katoto, yung hawak kong papel ni Madam Eden Santos ay nanggaling po kay Manang Claire. Ngayon, ibinibida po ni Manang Claire na nandun daw po yung listahan ng mga barangay na drug-free na. Nakalista na po doon. So yung per barangay ang hinihingi ni Manang Claire, ni Ma'am Eden Santos. Pero nalaman nila na wala pala doon sa listahan na ibinigay niya yung mga pangalan ng barangay. Ang nakalagay lang doon kung ilang barangay lang ang sinasabing drug-free. Ulitin po natin, yung report po nanggaling sa PCO, ni-report ni Manang Claire. Ngayon, kung ano lang po yung nakuwang report ng mga reporter, yun lang po ang i-report din nila. Siyempre, kung ano yung naging takbo ng balita, yun po yung susundan. Although yung sinasabi niya kasing punto rito, mamaya paliliwanag pa rin naman niya kung bakit daw sinasabi niya mali yung interpretasyon ni Ma'am Eden Santos. Pero ulitin po natin, yung report na hawak ng Net 25 ay galing din po sa PCO na pinagmalaki po ni Manang Claire na nandun na daw po yung listahan ng mga barangay na drug-free na. Pero wala pong nakasulat doon kundi mga figures lang kung ilang barangay lang yung na-cleared na. So tuloy natin ulit. So, magagalit ang taong bayan. Kasi sinabi nyo na ilalabas namin yung listahan ng mga barangay. Tapos sa kalagitnaan ng storya, wala yung mga pangalan ng barangay. Alam nyo na, intentional nyo yan. Intention ninyo na galitin ang taong bayan. Kasi wala yung listahan ng mga barangay. Sana, hindi naman live yan eh. Pre-recorded yan. Sa media ang tawag natin, package yan eh. Package news yan. Bakit hindi nyo inedit yung script ninyo? Yung anchor ninyo, nagmukhang eng-eng din. Bakit hindi, ang lead nyo, inilabas yung listahan ng mga barangay. Wala naman pala doon sa listahan. Tapos, ang sinasabi ni Eden Santos, walang date kung kailan naging cleared. May mali ba ang PIDEA dyan? Bakit hindi nilagyan ng date? For sure, ang PIDEA may datos sila dyan. You should have asked. Itanong mo sa PIDEA kung ano mga date na yan. Ano mga petsa na yan. Hindi yung pinapalabas mo na, teka, mali ang ano dito. Mali ang PIDEA dito sa listahan na yan. Bakit hindi kumpleto? So dito, yung PIDEA naman ang ginagamit niya na sinasabi niya na hindi naman daw mali. Kumbaga dapat daw nagtanong pa si Ma'am Eden Santos sa PIDEA bago niya nilabas yung report niya. Uli po, mga katoto, yung report po nanggaling kay Manang Claire na sinasabi niya na na-clear nga daw po. Ngayon, kasalanan ba nila ng mga reporter? Kumbaga parang ang dating kasi rito, mga katoto, kailangan tanggapin lang ng mga reporter kung ano yung binibigay na report ng PCO. Parang wala silang karapatan na busisiin yung report na ibinibigay ni Manang Claire. Di ba? Siyempre, ipinagmalaki ni Manang Claire, meron daw listahan ng mga drug-free barangay. Tapos only to find out, wala naman pala. Natural, ibabalita po yan ng mga reporter. Pero ang nakakapagtaka, bakit walang maliban sa Net 25, wala nang ibang mainstream media ang nagbalita tungkol sa mga blankong yung walang nakasulat na barangay doon sa inilabas na report ni Manang Claire. Bakit yung Net 25 lang? Siguro kung meron man, bakit Net 25 lang yung unang naglabas ng ganung report na wala nga raw nakasulat doon na mga barangay na drug-free na? Kaya nga gusto nilang matanggal si Ma'am Eden Santos diyan dahil nga tinik yan sa lalamunan
ni Manang Claire at ni Bongbong Marcos. Kaya nga hindi sinagot ni Bongbong Marcos yung ambush interview, kung totoo man merong ambush interview, kaya hindi sinagot ni Bongbong Marcos kasi hindi siya prepared at hindi niya alam kung ano yung isasagot niya kung sakaling magtuloy-tuloy yung pagtatanong ni Ma'am Edin Santos, hindi mapapahiya lang. So hinahayaan na lang din ni Bongbong Marcos na si Manang Claire sumalo ng kahihiyan kahit na sablay-sablay yung mga binibigay niya mga sagot, parang ang dating si Manang Claire pa rin yung tama. Tulad niyan, naglabas si Manang Claire ng report, wala naman doon yung talagang hinihinging datos ni Ma'am Edin Santos. So parang ang dating kailangan tanggapin na lang ng mga reporter o ni Ma'am Edin Santos yung ibinigay na report at magsawalang kibo na lang kahit na sablay-sablay yung ginagawa ng PCO, di ba? So dito parang pinagtatanggol pa rito nitong sabi niya makakopy daw. Parang ipinagtatanggol niya pa. So i-assume natin na depender to ng Marcos administration at ni Manang Claire kasi pinalalabas niya pa rito na si Ma'am Edin Santos pa yung may mali kasi kulang siya sa research doon sa ibinigay na report ni Manang Claire na supposedly dapat si Manang Claire ang magpo-provide ng mga hinihingi na o yung mga tinatanong ng mga reporter, pero parang ang dating, ito yung report ko, bahala na kayong mag-research kung totoo yung mga sasabihin ko. Ngayon, kung hindi kayo mag-research, pagtsagaan nyo na yung report ko. Kaya tama o mali yan, nasa inyo yan. So, parang gano'n na nangyayari. Parang kung walang magtatanong, okay na yung report at yun ay paniniwalaan ng taong bayan. Ngayon, sasabihin naman nito na parang inuudyukan daw yung taong bayan na magalit dahil dun sa mga maling report na ibinigay ni Manang Claire. Sabihin na nating mali yung ibinigay na report ng Net25. Kung mali yung ibinigay ng PCO, ano mangyayari sa atin dito? Diba? Ini-report lang naman ng mga reporter, especially ng Net25, kung ano yung report na ibinigay ng PCO. So, ang may kasalanan dyan, yung PCO dahil sa maling pagbibigay nila ng mga datos na hinihingi ng mga reporter. Kompleto. Sana naghingi ka ng mas comprehensive na report. Again, para pasamain na naman ang imahe ng PCO, pasamain ang imahe ng PDEA. Kaya niya nasasabi yan. Wala pala doon yung listahan. Sana inedit nyo yung script niyo bago nyo inere. Tingnan nyo, gusto niya i-edit pa rin ng Net25 yung report nila. So parang gusto mangyari, pagtakpan ng Net25 yung maling report ng PCO. So parang gusto nila mangyari rito na makipagkuntsabahan na lang ba yung Net25 o yung ibang reporter doon sa nire-report po ng PCO. Hindi ganun yung karakter ng Net25 o ni Ma'am Edin Santos. So parang ang nangyayari tuloy ngayon, so parang pinatutuhanan lang nila na yung ibang reporter sa mainstream media talagang may leaning na rin sa administrasyon sa sinasabi nga nila, di ba? Nababayaran daw. Hindi lang natin alam kung sure. Pero yun po yung sinasabi ng ibang vlogger na posible nga daw na meron na nababayarang mga mainstream media kaya tikom lang yung mga bibig. Kaso, may taga Net25 na nagngangalang Edin Santos na talagang binubusisi kung ano yung mga sinasabi ni Manang Claire. Kaya gusto na nilang masibak doon sa Malacanang itong si Ma'am Edin Santos kasi nga hirap na po si Manang Claire na pagtanggol po si Bongbong Marcos at talagang siya yung sumasalo ng kahihiyan sa mga maling-maling report na sinasabi niya. Wala pa tayo doon sa main body ha, kung makikita natin kung paano nag-fake news itong mga to. Kalahati nito, mga bilang lamang po ng mga barangay yung nandito at wala yung mga pangalan ng mga barangay na ating ang naitanong dun sa previous briefing. Nung tingnan natin ay halos kalahati nito, kaya pala siya makapal habang pinapakita niya kanina sa briefing, kalahati po nitong mga to ay mga blankong papel. Sa July 3... Wait, anong mali sa blankong papel? Technical yan. Posible ito interpretasyon ko. Siyempre, mas dito muna tayo sa tanong niya na kasi yung sinasabi ni Ma'am Edin Santos
Na kasi iniyabang 'yan ni ano, ni Manang Claire na ang kapal-kapal nga daw ng papel na hawak niya. So, ibibigay na lang daw niya sa mga reporter para hindi niya na iisa-isa kasi nga masyadong marami. Ngayon, ito yung paliwanag niya kung bakit daw may mga blankong papel at ano daw bang andun. Kumbaga, ano ba yung problema kung may mga blankong papel doon sa report na ibinigay ni Manang Claire. So, tuloy natin. Mas reproduce yan. Yung hawak ni Attorney Claire, posible yan yung original. Tapos, syempre, may tao yan, uutusan mo, sige, i-reproduce mo ito, i-photocopy mo ba, tapos bigyan mo yung mga media. Or, posible naman, na yung file mo sa pagpiprint mo, hindi nababasa yung last pages. Kaya hindi napiprint yung laman. May mga ganong text format na hindi walang laman. Pero lumabas din sa photocopier or sa printing yung mga last pages na yun, yung mga papel na yun, posible sa baba may data or mga letters, etc. But the point is, bakit binibigyan ninyo ng malaking importansya yung mga bakanting papel? Anong mali doon sa bakanting papel? Inahanap. So, yun. Tinatanong niya, ano daw bang problema kung may mga blankong papel at makapal yung papel na ibinida ni Manang Claire? Ako ganito lang eh. 'Di ba? Sinasabi niya na nagka-problema lang daw kasi mas printing yung nangyayari. So, posible daw na ah, doble-doble yung pagpiprint ng mga blankong papel. Unang-una, doon pa lang sa pag-present ni Manang Claire, doon pa lang may problema na. Kung doon pa lang na-check niya na may mga blankong papel, di sana tinanggal niya na. Siguro naman meron siyang secretary, meron siyang mga pwedeng utusan, na i-sort out nyo yung mga papel na hawak ko. Kung may mga blanco dyan, tanggalin nyo na kasi masyadong mabigat. So doon pa lang, hindi na kaagad chinek ni Manang Claire. Tapos isisisi niya sa Net25 kay Ma'am Edin Santos dahil nabigyan sila ng mga may blankong papel. Di ba? So, siyempre, ano ba yung magiging interpretasyon ng mga reporter? Kaya pala, ano yung mga nakapanood? Kaya pala makapal yung papel na hawak ni Manang Claire. Marami palang blanco. So, parang naalala ko tuloy yung mga pelikula. Hindi naman pelikula, tsaka ibang mga nababalita, di ba? Yung scam yung sa mga pera na ang kapal-kapal ng mga bundle ng pera, yung pala ay mga ginupit lang ng mga papel para magmukha lang napakarami. Tapos yun yung pambubudol nila dun sa kanilang tinatarget na tao para makuha yung exchange yata nun, di ba? Iba, cellphone or kung ano mga mahalagang gold bar, mga ganun, di ba? So, parang may hahalin tulad natin doon na nambubudol kasi iniyayabang mo na napakakapal ng papel pero puro blanco pala. Tapos, bila mo isisisi sa mga naka-receive ng report ng mga papel na yon na parang kasalanan pa ng mga nabigyan na may maraming blankong papel. Iniyabang yon ng PCO kasi ito, buti sana kung ano lang yan, yung normal lang na pag-report. Ito, ano po to? Gobyerno po ang nagbibigay ng report. Diba? Dapat, bago sila maglabas ng report, make sure lang nila na nasa ayos ang lahat. So, kung doon pa lang, hindi na chinek nung nagbigay kay Manang Claire at si Manang Claire hindi rin chinek yung papeles o yung papel na hawak niya na i-report niya, doon pa lang may mali na, may problema na, may intention na. Kasi yun, naka-live yun eh. Siyempre, yung mga nakakapanood, makikita nila, wow, ang kapal pala ng papel. Ang dami dong mga barangay. Siguro nandun yung mga listahan ng mga pangalan ng barangay na sinasabing drug-free. So, iniyayabang na ng Bongbong Marcos administration na ni ganong karami ng barangay na cleared na. Tapos malalaman lang pala nila ng mga reporter na sila ibinubudol lang pala. Kaya i-report din ng mga reporter kung ano yung binigay na report ng PCO. Pero ang nangyayari, parang isinisisi pa nito kay Ma'am Edin Santos na kasalanan nyo, hindi nyo chinik eh. Sana chinik nyo muna at sinabi nyo kay Manang Claire, Manang Claire, yung binigay nyong report ay puro blanco. Diba? Doon pa lang, umpisa pa lang, may problema na kagad. So, wag natin kagad isisi dito sa mga reporter, especially kay Ma'am Edin Santos, na nakatanggap siya ng mga report na may blanco. Parang ano rin eh, naalala nyo yung sa
BICAM report, yung sa GAA, yung national budget natin. Di ba? Tinrabaho yan ng House, tapos ipinasa nila na maraming mga blankong portion dun sa budget. So, ano nangyari? Question ngayon ng mga nila Attorney Vic Rodriguez, yung mga blanco. So, kung mali yung pag-question ng Net 25 dun sa mga blankong papel, ibig sabihin, mali rin ba yung pag-question nila Attorney Vic Rodriguez dun sa national budget natin dahil puro blanco rin yung mga ipinasa ng House of Representatives pagdating doon sa national budget. Di ba? Normal lang naman na magtanong ng taong bayan, yung mga katoto natin, kung ano ba yung, kung bakit ganun yung nakuha nilang papel. Hindi yun para sabing ginagalit yung taong bayan. Sa tingin ko hindi eh. Ini-expose lang kung ano yung ginagawa ng administrasyon na to. Kasi kumbaga ito may pattern eh. 'Di ba? May pattern yung pambubudol na ginagawa ng administrasyon ngayon. Unang-una diyan, siyempre flood control project. Oh, ibinida yung 5,500 na flood control project. Tapos isang bagyo lang lumubog ang Metro Manila. Na hanggang ngayon, lumulubog ang Metro Manila at ibang karatig na probinsya dahil sa baha. Asan ang flood control project? Tapos bilang nag-iba na naman statement si Bongbong Marcos na kaya pala bumabaha sa mga lugar na yan kasi iniipon yung tubig para may magamit nga naman yung pagdating ng El Nino. Diba, doon pala makikita nyo ni pambubudol eh. Pero ang nangyayari, siya, isinisisi niya kay Ma'am Eden Santos dahil mali-mali yung report na ibinigay ni Manang Claire. Inahanap niya naman yung mga datos na hinihingi niya. Meron siyang data. And again, reporter ka. Sana nag-follow up ka sa contact mo sa PCO. Kung meron ka pang access, di ba? Kung hindi ikaw, yung desk mo o yung editor mo. Bakit ganito yung last pages na yan? Hindi bibigyan mo ng mali siya. Anong mali doon? Posible may na-overlook ng nagbigay ng detalye, pero anong mali doon? Tulad niyan, tinatanong niya, ano daw mali doon kung mali yung naibigay na report doon sa mga reporter, di sana daw, nagtanong daw muna sa mga contact nila doon sa Malacanang. E di sana, ang ginawa rin ng Malacanang, ni Manang Claire, chinek niya muna yung kanyang mga hawak na report kung nasa maayos ba, kung tama ba yung kanyang i-report. Ang nangyayari, palpak yung binigay, ni-report ni Manang Claire, siya yung puputukan kasi siya yung nagbigay ng report eh. Halimbawa sa eskwelahan, diba? Ikaw nag-report, tapos palpak yung report mo, binasa mo lang naman yung report na ibinigay sa'yo ng kasama mo. Sino ba ang puputukan? Siyempre, ikaw yung nag-report. Hindi naman ikaw yung, kumbaga, hindi naman yung mga nagbigay ng report yung mapapahiya. Ikaw na nag-report sa gitna, na nakatayo doon, ang mapapahiya ng lubusan kasi ikaw yung nagbigay ng report dahil hindi mo man lang chinek yung report nila na sablay-sablay pala, tapos ni-report mo, nasa iyo yung problema kasi hindi mo din-double check. Pero ang nangyayari, ang pinalalabas niya nito, ni Kakopi, problema o ang may kasalanan, yung Net 25 kasi hindi nila chinek muna kay Manang Claire yung report na ibinigay sa kanila. Di ba? Pambihira naman. Na-distort ba ang storya? Hindi. Ginawang malisyoso yung storya. Wala pa tayo doon sa main point ha. Ito na. Dako na tayo. Ito yung main point. Ito yung sinasabi ko sa inyong fake news. Itong Eden. T25 press briefing. Pal, habang pinapakita niya kanina sa briefing, kalahati po nitong mga to ay mga blankong papel. Sa July 3, 2025 press briefing ay ipinagmalaki ni Castro na nasa 4,027 barangays na ang cleared sa illegal na droga. Mula July 1, 2022 hanggang May 31, 2025, umabot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Ito ay sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program. Pero taliwas Okay. Sige. Remember the number ha. Ang sinasabi ni Yusek Claire Castro, malinaw na malinaw yan. Ipapark ko lang ito ha. 4,027.
4,027 yung mga barangay na na-clear sa droga mula July 1, 2023 hanggang May 31, 2025. Again, 4,027 na clear na barangay, may period ha, may time, may element, may period yan. July 1st, 2022 to May 31, 2025. Ibig sabihin, panahon po yan ni PBBM. Sa administrasyon lang ni PBBM ay 4,027 na barangay na ang na-clear. Ka-coffee ha. Sige, park ulit natin yan. Balik tayo dito kay Yusik Clear, kay Iwas Eden. ito sa bilang ng mga barangay na nakalagay Abot na sa 4,027 barangays ang naideklarang cleared sa illegal drugs. Ito ay sa ilalim ng Barangay Drug Clearing Program. pero taliwas ito sa bilang ng mga barangay na nakalagay sa ibinigay na kopya ni Castro mula sa PIDEA. Sa datos ng PIDEA as of June 2025, nasa 25,061 barangays ang drug cleared sa buong bansa. Bukod pa ito sa mga barangay na idiniklarang drug-free ng PIDEA. Napakarami po at hindi ko po ito mababasa sa inyo. Mauubos po ang araw natin kung mapasahin ko sa inyo bawat isa. Ang tanong, saan kinuha ng PCO ang listahan ng 4,027 barangays na drug cleared? Eden Santos. Napansin nyo? Okay. Himayin natin isa-isa. Pinapalabas ni Eden Santos, nitong reporter ng Net25, na walang pinaghugutan or hindi malinaw yung pinaghugutan ng datos ni Yusik Claire Castro. Ibig sabihin, yung datos ni Yusik Claire inconsistent sa datos ng PIDEA. Sa madaling sabi, yung dalawang government agency hindi nagtutugma yung datos. Ganyan ang pinapalabas nila ha, kasi ganyan din ang Which is totoo naman talaga, hindi nagtutugma. Kasi ang ibinigay ni Manang Claire is nasa 4,027. Ang ibinigay ng PIDEA is nasa 21,000. So, kumbaga, ang hinahanap dito kasi, ano yung mga barangay yung sinasabing drug-free out of dun sa 27,000. So, alin doon sa 4,000 yung mga barangay na under Bongbong Marcos na naging drug-free? Yun yung tinatanong ni Ma'am Eden Santos. At yun naman yung nagba-viral pa hanggang ngayon doon sa pagtatanong nga niya, ano bang mga barangay yung sinasabi mong drug-free? Ang problema kasi rito, ang ibinigay lang kasi ng PCO ni Manang Claire is number lang. Wala yung mga pangalan ng barangay, kahit nga at least man lang 3. Magbigay siya ng 3 para at least masabi mo man lang na 3 sa barangay. Doon sa out of 27,000 na barangay na yan, 21,000 something na barangay na yan, yung 4,000 dyan, yung na-clear under Bongbong administration, at ito yung mga barangay na yun. Diba? Malinaw. Halimbawa, sa barangay, sa Pasay, merong isang barangay dyan na cleared. Sa Quezon City, may isang barangay uli dyan na cleared. Sa Malabon, may isang barangay uli na cleared. So, malinaw. Ang nangyari, sa 21,000 na galing sa data ng PIDEA, 4,000 dyan yung na-cleared. Kumbaga, aling barangay doon ang na-clear doon sa 21,000 na pinagmamalaki nyo. Kaya yun ang tinatanong ni Manang Claire. Pero dito, babalok, iti-twist at hahanapan niya dito ng lusot yung report ni Manang Claire para lang sabihin na mini-mislead ng Net25 yung kanilang report. So, tuloy natin. ganyan din ang comment eh. Ganyan ang lumalabas na parang hindi na naman nag-usap yung PIDEA at ang PCO, bakit magkaiba ng datos? Madam reporter, magkaiba talaga yung datos dahil magkaiba ng time period. Magkaiba ng period. Ang tinutukoy, medyo nagagalit ako dito dahil syempre may background din tayo sa journalism, pero mali yung interpretasyon ng Eden. Yun na nga eh. Yung pala, may background ka naman pala ng journalism. Di sana alam mo rin na yung ibinigay na report ay malabo din. Parang nangyayari niyan, ito yung mga drug-free barangay. Bahala ka nang hanapin dyan sino dyan sa 21,000 na barangay cleared yan mula nung as of hanggang June 25, kumbaga as a whole.
simula nung gumawa ng report yung PIDEA na may mga barangay cleared na 21,000, parang ang gustong mangyari, yung mga reporter ang maghanap dun sa 21,000. Yung 4,000 hanapin mo dun sa 21,000. Aling-aling mga barangay dun. So yun yung gusto niyang palabasin dito. Na parang kini-question ng mga reporter yung ibinigay na data dahil nga magulo. Which is magulo naman talaga. Dahil napakalinaw. Ano ba yung pinaka tinatanong ni Ma'am Edin Santos? Aling mga barangay ba yung na-clear doon sa 4,027? Magbigay man lang kayo kahit 3. Pero walang ibinigay. Data lang, numbers lang. Tapos, ipinasok na naman yung panibagong data ng PIDEA, which is yung 21,000. Di mas lalong gumulo. Na, teka lang, alin doon sa 21,000, yung 4,000 na cleared under Bongbong Marcos administration. Di ba? Yun lang naman yung tinatanong ni Ma'am Edin Santos. Pero siyempre, kailangan ipagtanggol ng mga pro Bongbong Marcos administration yung sinasabi nilang mga pambubudol. So parang ganun yung nangyayari dito. Ay nako, ang hirap ipaliwanag. Ang hirap ipagtanggol ni Bongbong Marcos dahil kailangan mo i-twist talaga para lang magmukhang nagtatrabaho ng todo ang administrasyon ni Bongbong Marcos. At kahit na magmukhang, alam niyo na si Manang Claire yung sumalo nung kahihiyan, talagang pipili, kumbaga parang ang hirap lang na, di baling ikaw na yung mapahiya. Basta lang may pagtanggol mo si Bongbong Marcos, talaga masisigmura mo. So hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.